Ayan po guys, ito po ang sinabi ko na kahit may outstanding balance pa po tayo dito sa GLoan, ay pwede na pala tayong mag-loan ulit. Naging 20,000 pesos na lang po yan guys, instead of 25. Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay babahagi ko po sa inyo ang pangatlo kong loan sa GLoan. Sa mga nag-aabang po sa aking GLoan Honest Experience, ito na po ang update ngayong 2024. Ito na po ang experience ko sa ikatatlong bisis kong pag-loan sa GLoan. So March 15, 2024 guys, ginawa ko ang videong ito. At ito rin po ang araw na nagre-loan ako sa GLoan. Sa araw na ito guys ay parang na-excite ako at parang kinakabahan din. Dahil baka hindi po maging successful ang aking application. At ito po yung nakapagpa-excite sa akin guys. Pwede palang dudublihin ang ating loan sa GLoan. Ibig pong sabihin, kahit may remaining balance pa po tayo sa ating kasalukuyang utang, ay pwede pala tayong makapag-loan na naman. Basta't may natira pang credit limit na in-offer ng GLoan sa atin. Papakita ko lang sa inyo later guys kung paano nangyari yun. At now, magre-recap muna ako saglit guys ha. Nung una kong loan dito sa GLoan, ang in-offer sa akin ng GLoan ay 25,000 pesos. Pero 5,000 pesos lang po ang niloan ko noon. Sa pangalawa kong loan, ay nagiging 20,000 pesos na lang po ang in-offer ng GLoan sa akin. So binawasan po ng 5,000 pesos guys, kahit na up to date naman ako nagbayad noon. Pero 5,000 pesos pa rin ang inutang ko. At ngayon, ito na po ang pangtatlong bisis ko ng loan sa GLoan. Binalik sa 25,000 pesos ang in-offer sa akin. At take note guys, mag-advance full payment sana ako. Nagbabaka sakali akong makaka-reloan kaagad. Supposedly, April 25, 2024 pa po sana ang last payment ko. Nag-text na kasi ang GCash sa akin na may limited offer daw sila ngayon. Kailangan ko na raw pong bayaran lahat yung existing loan ko sa GLoan para ma-enjoy ko daw ang increased credit limit na 25,000 pesos. Ito po yung text ng GCash sa akin guys oh. Ayan po. So tamang-tama, kailangan ko talaga ng pera ngayon. So, inopen ko kaagad ang aking GCash account at dumiritso agad sa GLoan. Medyo nag-aalanganin nga ako dito guys eh. Dahil sa dami po ng issue ng GLoan ngayon, marami pong nagrereklamo. Nag-advance full payment yung iba, pero hindi na nakapag-reloan. Yung iba naman, nakapag-reloan nga, pero binabaan naman ng offer. 25,000 pesos yung first na in-offer sa kanila. Sa second loan nila ay nagiging 2,000 pesos na lang. Yung iba nga, 1,000 pesos na lang po. Kaya sinubukan ko lang talaga ito guys, kung ganun din po ba ang mangyari sa aking application ngayon. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang videong ito dahil ipapakita ko po sa inyo actual kung ano po ang nangyari sa aking application ngayon. To see is to believe, ika nga. At ipapakita ko rin po sa inyo later kung ilan na po ba ang aking G-score. At ipapaliwanag ko rin po sa inyo later kung ano po yung dahilan kung bakit nakapag-reloan kaagad ako na wala pong kahirap-hirap. Disclaimer lang po, ang bidyong ito ay hindi po sponsored ng GCash or ng GLoan guys ha. At hindi rin po ako expert sa mga online lending application system. Nagbabahagi lang po ako sa aking honest experience nitong GLoan. Kaya kung may mga technical or system error na po sa inyong application, ay direkta na lang po kayong makikipag-ugnay sa mga customer service representative ng GLoan or ng GCash. So now, let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga bagong pasok pa lang po at sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick mo na yung subscribe button na sa baba at pakihit na yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong tutorial video na i-upload. Maraming salamat po! So ayan po guys, nakabukas na po ang aking GCash account. So 64 pesos na lang po ang laman ng aking wallet. So bago po tayo magpapatuloy sa GLoan, ay papakita ko po muna sa inyo kung ilan po ang aking G-score. Sa mga di pa nakakaalam kung paano tingnan ang ating G-score, ay punta lang tayo sa ating profile. And then click natin itong G-score. At dahil restricted po ang screen recording sa ating G-score, ay pipicturan ko na lang sa aking isang cellphone guys.
So ito na po yung G-score ko guys, 669. At may tip pa dito sa baba guys, kung paano palaguin ang ating G-score. Ang una po dito ay panatilihing may laman ang ating GCash wallet, panatilihing gamitin sa pagbayad ng ating mga bills, at sa pagbayad ng maaga or sa pagbayad on time sa mga loan services dito sa GCash. At marami pa pong iba. So ngayon guys, balik na po tayo sa aking GCash dashboard. So ngayon guys, tingnan naman natin ang aking G-Credit. Kung may remaining loan pa po ba akong hindi pa nabayaran. I-click lang natin itong G-Credit. Skip lang natin ito. So ayan po guys, may outstanding balance pa po ako sa aking G-Credit na magdue ngayong March 27, 2024. At ito po ang amount ng aking utang na hindi pa nabayaran, 1,048.33. So ngayon guys, balik naman tayo sa aking dashboard. So ngayon, buksan na natin ang aking G-Loan para makita na natin kung magkano ba talaga ang offer ng G-Loan sa akin. Kahit na may utang pa akong hindi pa nabayaran. Di ko pa nagamit yung G-Gives ko guys ha. So ayan po guys, ito po ang sinabi ko na kahit may outstanding balance pa po tayo dito sa G-Loan, ay pwede na pala tayong mag-loan ulit. Naging 20,000 pesos na lang po yan guys, instead of 25,000 pesos, dahil ang 5,000 pesos po niyan ay hindi ko pa na fully paid. So ngayon, tingnan muna natin ang aking transaction history guys ha, para makita rin ninyo kung kailan yung last payment ko sa 5,000 na inutang ko. So i-click na natin itong payment schedule. So sa makikita natin guys, yung 7 months ay bayad na po yan. At makikita rin natin ang last payment ko ay ngayong April 25, 2024. At may coming due date pa po ako guys ngayong March 25, 2024. So ngayon, instead na mag-advance full payment ako, ay hindi na lang muna. Itatry ko na lang itong get another loan. So balik muna tayo doon sa ating G-Loan dashboard. So itatry ko na lang ito guys, itong get another loan. Kung ma-approve ba ako kahit na hindi ko pa na fully paid yung 5,000 pesos na inutang ko. Kaya let's go, subukan na natin ito kung legit ba. I-click na natin itong get another loan. So dito guys, bigyan ko na rin po kayo ng idea kung paano mag-reloan sa G-Loan. Mga detalye ng iyong loan. So ilagay na natin dito ang ating loan amount. So ubusin ko yung 20,000 pesos guys. Ilagay natin dito 20,000 pesos. At automatic na po yan payable in 12 months. At automatic na po yan nakakompute guys sa 2.59% interest buwan-buwan. So sa 20,000 pesos guys, ang mababayaran natin yan buwan-buwan ay 2,184.67 pesos. At may 3% na processing fee. So ang 3% ng 20,000 pesos guys ay 600 pesos. At yung 600 pesos guys ay i-deduct yan sa ating amount na niloan. So hindi po buong 20,000 pesos ang matatanggap natin. Ang ma-receive na lang natin ay 19,400 pesos. So bahala na, okay na po yan. So ngayon guys, bago po tayo magpapatuloy, ay lagyan muna natin itong purpose of loan. I-click na natin itong box para makapili po tayo ng ating purpose of loan. Halimbawa sa akin, itong business expense. I-click lang natin ito. And then scroll up natin. And then i-click natin itong get this loan. So ito na po. Amount to be received is 19,400 pesos. At ang ating repayment is 2,184.87 pesos per month. Principal amount is 20,000 pesos. Interest per month is 2.59%. Processing fee na 3%. So ito na po yung 600 pesos. Tapos ang duration or ang loan term ay 12 months. At ang payment due, dahil March 15 po akong nag-apply, so ang first due date ko po ay April 15, 2024. So ayan po, klarong-klaro po guys.
Next po natin gawin, i-click lang natin itong continue. At ayan po, i-review muna natin ang ating personal information. At pagkatapos ma-review, i-click itong next. I-review din natin ang ating other information. At lagyan po natin itong other mobile number. Kung meron po tayong ibang cell number na ginagamit. Pero kung wala, okay lang po. Optional lang po yan. Pwede nating lagyan, pwedeng hindi. Itong sa akin, nilagyan ko lang para sure. At kung may landline number po kayo, pwede nyo ring lagyan. At may nakalagay pa dito sa baba guys, own a small business. So yes lang nilagay ko. Scroll up lang natin guys. Dito na tayo sa ating emergency contact. Ito po yung tinatawag na character reference sa ibang lending company. At may note pang nakalagay dito guys. Kailangan daw ay inform natin yung taong ilalagay natin dito. Dahil ibabahagi din daw po ang information niya sa Fuse Lending Incorporated. So ngayon isulat na natin dito ang kaniyang first name. Next ang middle name. Next po ay ang kaniyang last name. So bawal po ang mga may special character guys ha. Kung may mga dash yung mga pangalan nila ay wag na lang pong isali. Tulad nito, nag-error ako kasi may dash yung apelyido nang nilagay ko dito. Next po ay ang kanyang contact number. Next po kung ano po ang relasyon ninyo. So may mga pagpipilian po tayo guys. So halimbawa itong cousin. Pagkatapos nun yan, i-click natin itong next. Review your J-Loan application. So i-review natin ang ating nilagay na information dito sa ating J-Loan application guys. Kung may gusto pa tayong palitan at kung may mga maling spelling, ay pwede pa nating i-edit yan guys. I-click lang natin itong edit user profile. Scroll up pa natin. At kapag okay na po, i-click lang natin itong may maliit na box para malagyan ng check to agree to Fuse Lending Incorporated's Data Privacy Agreement. At pagkatapos niyan, i-click natin itong submit. So i-review na naman natin ang ating J-Loan summary. At kapag okay na po, ay i-click muna natin itong may dalawang maliliit na box dito sa baba para malagyan ng check. And then click natin itong continue. You are about to receive 19,400 pesos using J-Loan. At may note pa dito sa baba guys. Please review the details to ensure everything's correct before proceeding. So ngayon guys, this is it. The moment of truth. I-click na natin itong confirm guys. Kinakabahan ako. So hintayin muna natin ang 6-digit authentication code na isend ng GCash sa ating GCash number. At ayan na po. Ito na ang huling pindot. I-click na natin itong submit guys. Na-excite na ako na parang kinakabahan. Yes! Congrats! Your loan application is successful. Your loan amount will be sent to your GCash account within 24 to 48 hours. Yay! So ngayon guys, i-click na natin itong okay. To see is to believe. At ayan na po guys, napasok po kaagad sa aking GCash wallet yung niloan ko sa J-Loan. Legit na legit po siya guys. So kailangan pala tayong maghintay ng text guys galing sa GCash kung pwede na po ba tayong makapag-loan ulit. So ngayon guys, balikan muna natin ang aking J-Loan. Tingnan po natin ang aking repayment status. So ayan po guys, doble na po ang babayaran ko buwan-buwan. Ito po yung old loan ko at ito na po yung bago kong niloan. So yun lang po guys. At sana may natutunan po kayo sa video ito guys. Paki-like na lang po at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan about po sa J-Loan, pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.